Magandang araw mga ka-talkers, mga ka-talkies, mga ka-toshis. Welcome na po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi Sports. Alright, sa edisyon na ito ng ating mini vlog ay tatalakayin natin ang una nating naitanong sa inyo. Okay? Ano ba ang dapat gawin ng PBA para mapigilan itong mga PBA players para umalis ng liga at mag-abroad, maglaro sa KBL, maglaro sa B-League, Japan B-League, etc. etc. or maging import ng ibang koponan sa labas ng bansa. Okay? Bibigay muna natin yung side natin. Pagkatapos ay babasahin po natin yung mga comments po ninyo. Mga ilan sa mga comments na nailagay dyan sa comment section sa previous nating paanyaya. Alright? Well, una-una kailangan na ito matagal nang sinasabi kasi ng ibang mga tao na dapat alisin na yung mga sister team. Okay? Mga multiple teams sa ilalim ng isang kumpanya. So, isang kumpanya, isang team lang. Wala na yung multiple teams sa tatlo. Okay, alam naman na natin yan. Hayag naman na yan, no? MVP Group, 3. San Miguel Corporation, 3. Kasi, na-overpower sila noong... na-overpower nila yung mga ibang independent teams na wala naman masyadong kakayanan na magpalago, no? Magpalakas agad na mabilis, Kasi ang lumalabas dito sa mga tatlo ang kumpanya or team sa isang kumpanya makapangyarihan, maraming galamay kumbaga lumalabas. They can always get new and quality players anytime, no? From the teams na existing dun sa ibaba na mahina na nga, pahina pa ng pahina, lahat sila napupunta sa taas doon sa mga malalakas na teams. Okay, at ang ibinibigay ng mga teams na malalakas yung mga medyo ayaw na nila, mga scrap, kumbaga sa binebenta na nila, no? At pinamimigay nila kasi medyo hindi na nakakitaan ng quality of game. Ayun na, yung mga patapon na. Although kung minsan meron ng or yung mga mga medyo gamit na, okay? Or nasa gitna na ng kanilang career o pababa, kumbaga sa age pababa na ng bundok, no, sa kanilang career. Okay? Yan ang mga ipinamimigay. Kaya medyo nalulugi itong mga independent teams, Kaya yan ang isa sa mga gusto kong sana alisin. Tapos dagdagan ang teams, expansion, dagdagan ng teams. Wag lang basta bili ng franchise. Bili lang ng franchise, yun din yun number 12 rin yung teams. Dagdagan ng teams, siguro 2 conference na medyo mahaba-haba. Isang All Filipino or Philippine Cup, tsaka isang may import. Mahabaan. Medyo maganda-gandang panoorin yun, So, mga ilang buwan lang off-season yan, Mga 2 buwan. O, 1 buwan. Balik na. Okay? At gawing regionalized. Alam nyo, magiging regionalized. Malakas ang hatak niyan sa tao. Pag nalaman nila, halimbawa yung ganitong region, ang malalaman nila ganitong region maglalaro kalaban yung ganito, pupunta ngayon yung mga taga probinsyang ganito manonood. Okay, o di ka dalhin dun yung laro dun sa host town, o host province. O di mas maraming maglalaro kasi halimbawa probinsya ng Bicol or Naga or something to that effect, or Pangasinan, halimbawa yan. So paglalaro yung team ng Pangasinan, laban dito sa ganitong
team. O di lahat ng mga Pangasinenso ba? O mga taga Pangasinan, manonood. Hatak ngayon ng crowd. Ano? O yan. Kung gusto nyo, hybrid, halo, commercial, regional. O. Yan, katulad na nga ng Zamboanga Valientes. Yan. Hybrid yan. Okay? So, makakahatak ka ngayon ng mga tao. Yan. Mag-cheer ngayon yung mga tao. Meron silang sense of ownership. Kumbaga, ika nga nila. No? So, ayan. So, alisin yung mga, sabihin na natin, mga farm teams. Tapos ito, gawing regional. Ano? At alisin yung medyo taasan nyo naman yung salary cap para mas marami ma-accommodate na players. Alright? Yan. At saka, para mas maraming ma-attract na players na maglaro para sa PBA. Medyo babalik siguro, sa akin lang yun, babalik siguro ang level of competitiveness. No? Kung ganyan, at magiging balanse lang ang mga teams. No? At kapag nangyari yan, muli, baka bumalik ang glory days ng PBA. Sa ngayon, aminin natin, kahit nanonood tayo, kahit fan tayo ng PBA, medyo nag-drop down ng kanilang popular pa naman sila, pero yung level of competition, yung excitement, hindi na. Dahil predictable na ang mangyayari. Pumapasok lang naman sa semifinals, tsaka finals, 4 lang din naman Wala masyadong independent team. Pumapasok-pasok na itong rain or shine, pero hindi makaabante dahil nga medyo malakas pa rin yung MVP tsaka SMC. Aminin na natin, Let's call a spade a spade. SMC tsaka MVP group of companies lang naman ang pumapasok dyan. Madalas. Okay? Bibihira ang nai-eliminate agad. Okay? Yan. At ang madalas nakakakuha ng mga quality players ay SMC MVP. Okay? Sabi nga ni Coach Ryan Gregorio, the rich gets richer. Ayan. Malakas na nga, lalakas pa. Mayaman na, mayaman pa. Okay? So, yan na siguro magiging problema. Tsaka yung palakasan, kumpare system. Nakikita mo kahit hindi nila sabihin, nakikita mo dun sa commissioner's office. Okay? Sa sistema nilang nangyayari ngayon, kahit hindi nila sabihin, mga palakasan at kumpare system dyan. O, bata ni ganito si ganyan. Okay? Yan ang nararamdaman namin. Although hindi naman namin sinasabi. No? Pero yun ang ramdam namin by yung mga lopsided trades, mga ganyan. Nakikita namin yung mga yung walang parity sa trades, no? Sa pagpapalit ng players, pagkuha ng players, no? Parang luging-lugi naman yung yung team na to doon sa player na to, ganyan. So, it's a matter of opinion, mga kababayan, mga nakikinig, mga nanonood. Okay? So, kayo, ano ang inyong masasabi tungkol dito sa issue? Ano ang dapat gawin ng PBA para hindi na umalis itong mga star players or key players ng iba't ibang teams? Ayan Ginebra, inalisan pa. Maganda na siguro magpa-sweldo ang Ginebra, pero umalis pa Jamie Malonzo, Arvin Tolentino, and the rest. Baka may sumunod pa. Bali-balita to si Will Navarro tsaka to si Xavier Lucero. Di raw alam ni Al Francis Chua ang kanilang status. Baka magpaalam bigla. Abang-abang tayo sa mga balita. Baka mag-abroad din yan. Okay? So, ito ay suggestion lang naman. Meron kayong din namang suggestion at opinion tungkol dito. Lagay nyo, yung mga gustong humabol, lagay nyo lang dito sa ilalim ng video na to. Okay? At sa mga magbabasa tayo ng ng mga previous comments, ng mga nauna na. Alright, eto na po. Babasahin na po natin. Okay, basahin na natin yung mga comments niyo. Well, dalawa lang naman itong nag-comment. At inaasahan ko na itong sa video na to, sa baba ng comment section ng video na to, o sa comment section ng video na to, sa baba, ay maibibigay niyo yung saloobin niyo, no? Okay. Basahin natin itong mga suki natin,
si Sir Lope Bucalos. Ang pinagtataka ko lang bakit hindi na-renew ang kontrata ni Jamie Malonzo. Kung interesado pa ang Jeans. Ang tingin ko dyan, hindi satisfied ang SMC sa naging performance ni JM. Kasi halata naman na talagang bumaba ang kanyang laro. Ito naman ay opinion ko lamang. Opinion naman lang natin to mga kababayan. Ano? So ayan, parang lumalabas, parang sinadya na hindi masyadong gamitin at kung interesado talaga ang Gene Kings, hindi raw ni-renew. Hindi ko lang po alam kung renewable, kung may kinalaman ba kontrata rito or kung pwedeng umalis ang isang player sa gitna ng kontrata niya, pwede siya magpaalam at maglaro sa abroad, or hindi ko po alam mga kalakaran dyan, mga kababayan. Pero ang balita kasi, ayan nga, aalis nga ng ng SMC or ng Barangay Ginebra, hindi natin alam kung ano ang status ng kontrata niya. Basta ang balita, aalis. Okay? At kung aalis, anong nangyari? Anong dapat gawin ng PBA? Okay? Pero kay Sir Lope, ayan, kanya ng opinion, mga kababayan. Salamat sa lalahad po ng inyong opinion. Mula naman kay Sir Pablito, thank you. For me, money matters. Fair trades. Farm teams, ayan. Dispose nyo na rin farm teams, etc. These are the concerns, hindi lang fans, kundi pati na players. Ayan. Yan ang nagiging problema. No? Tama, fair trade. Pareho tayo ng pananaw dyan, Sir Pablito. Ayan. Tapos, ayan, fair trade, yung balance yung mga teams, para walang lamangan, Farm teams disposal. Kailangan wala na raw farm teams, hindi lang ng fans, kundi pa nga players. Okay? Ayan po mga kababayan, Sir Pablito, thank you Salamat sa pag-comment ninyo. Okay. Nandito na lamang po siguro mga kababayan. Abangan po namin ang inyong mga iba pang mga comment at saka mga opinions. Lagay nyo lang po at isulat sa comment section ng video na to. I-like and share nyo rin po itong video na to, mga kababayan, para mas marami pa makapagbigay ng kanilang opinion. At sa mga bagong pasok naman po ay wag po kayong mahihiya at tinihikayat ko po kayo na mag-subscribe sa ating YouTube channel, Talking Toshi Sports. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, panonood. At suportahan natin ang Gilas Pilipinas, mga kababayan. Yan po isang Miyerkules, yung unang game nila ay versus Chinese Taipei. Maraming salamat pong muli. Paalam po, bye-bye.